Praise the Lord, amen. Salamat kayo, choir. May hapon sa tanan. Okay, salamat sa Ginoo. Libalik mo. Muna gani problema sa church. Muna'y hapit na gud ang rapture. Hapit na gud ang rapture. Muna nga maluoy ko sa mga membro bitaw sa itong pamilya nga maluwas. Mag-suffer magina sila sa 7 years tribulation. Una nga kamong mga parents kutob sa atong mahimo nga siguroon gyud nato atong mga apo ato ang mga igsuon pagumangkon sa badya paningkamutan nato by God's grace nga ato gyud silang ma-reach out sa pulong sa Ginoo. Amen. Nag-imagine lang ko ba sa mga young people, ang mga tao nga wala gyud o wala mo tuo sa Bible, wala mo tuo sa second coming of Christ, ilabi na sa rapture, mo suffer gyud na sila sa 7 years tribulation. Ito na, amen? Diba mo na itong gituhuan? Mo na gitudlo sa Bible? Atong padayon ng leksyon kaganina, about may tungod sa pagtubo sa atong Kristohanong kinabuhi ba? Importante maguni siya. Tungod kay kung doon na may mga tao nga ang ilang kinabuhi, wala matarong ang ilang kinabuhi. Ang inaot ko nga, dili kita maoy usa sa mga hinungdan ba? Dili kita maoy nahimong hindrance, nahimong babag. Muna nga, paningkamutan nato ang atong kinabuhi, usa ka kinabuhi nga makitaan unta sa mga tao nga tarong ta nga pagkatao ba, amen? Muna may importante kayo. So, atong padayon ang nawa man to matiwas kung gaganina tungod sa time. Pero itong isgutan gihapon karon mga kaigsunan ang about building our Christian life. I believe nga ang atong Kristohanong kinabuhi, we are like building a house. Murata og panday nga nagtukod ta sa atong kaugalingong balay. Sa ako nang gingon kaganina ang buntag nga ang tuyo ana nga naidaghang tao nga mabless atong kinabuhi. Makasalig sila sa atong kinabuhi. Makasalig sila o nahimot ang blessing ato nila. Munay nindot kaayo nga testimony. Okay, so mag-praise na ta atong iduko atong ulo alang sa pagampo. Lord, i-bless ang mensahe. Gamitay mong alaga do Dios o Lord, I pray nga padayon ang pag-iistorya namo. Salamat sa imong faithfulness. In Jesus' name, amen. Okay, ang isgutan na to karon mga kaigsunan, kining Christian life is like building a house. Nagtukod og balay. Sa kaganina, review na naggamay no nga importante kayo ang gitawag ang atong karakter, ang atong batasan. Actually, ang building a house, ang ato ang sa Kristohanong kinabuhi, mao ni ang ato ang I believe nga ang gisgutan din mao nga ang atong gitawag karakter kinaiya. So, moabot ang time mga kaigsunan nga ang Ginoo or
gusto sa Ginoo no nga do na tay gitawag insaktong kinaya. Okay. Dire ta magsugod sa verse number 10. Verse 10 ta magsugod no. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builded their own. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Okay. Unas tanan mga kaigsunan ng atong Kristohanong kinabuhi, we must have a right foundation. Salamat sa Ginoo nga doon na gitawag og insaktong patukuranan, right foundation. Amen. Tuloy, so kung magtukod kag balay, doon na kay insaktong foundation. Og salamat sa Ginoo, ang atong foundation sa atong Christian life is the Lord Jesus Christ. Gitawag siya maoy nahimong model. Siya maoy naghimo siya maoy namatay sa cross, siya maoy nagbayad sa atong sala. Ang boy pasabot meaning ang rason ang rason ngano nga atong tarungon ang atong Kristohanong kinabuhi tungod kay unas tanan mao nay resulta sa gospel nga atong gidawat. Amen. Ang rason gud nganong tarungon nato atong kinabuhi tungod kay giluwas ta sa Ginoo. Ang kalibutan bali man gud ang kalibutan. Ilang magbinuotan kunuhay sila, ilang tarungon ang ilang kinabuhi aron sila luwason. Pero ang sa Bible mga kaigsunan lahi. Luwason sa ta sa Dios, usa ta tarungon ang atong kinabuhi. Amen. Tungod kay kini manggong kaluwasan mga kaigsunan, kung ang kaluwasan to pinaagi sa ato ang tinarong nga kinabuhi, sama ra nga kita-kita ra mo'y nagluwas atong kaugalingon. Meaning ang manuluwas dili na si Kristo kundi kita mo'y manuluwas. Kay kita mo'y naningkamot nga maluwas ta. So sa ang Ginoo nahimo na lang siya mo'y helper na lang siya, helper. Pero niya mga kaigsunan, glory and honor ang dungog og himaya atong ibalik diha sa Ginoo tungod kay siya man may nagluwas nato. Karon ang foundation sa ngano o ang foundation gyud ngano nga tarungon nato atong kinabuhi tungod kay giluwas ta sa Ginoo. So, og imo tanawon sa verse number 10 siya, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. Mao ni si Paul mo siya mao nagtukod no, siya ay gitawag master builder. I have laid for the foundation, and another builded their own, and let every man take heed how he buildeth thereupon. So mga kaigsunan, dili na ta kamahay naana ang foundation. O akong balikon sa pagingon, ang foundation na ito mo niya, the proclamation of the gospel. Nainguntaan ba? Nainguntaan because of the gospel. Amen? Ang hinungdan nga nung naay gospel, tungkol na ni Jesus Christ. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Meaning nga ang gospel, maoy nagluwas na to. Amen? Siya mo'y nagluwas na to, ikaduha, siya po mo'y nagtarong sa atong kinabuhi. Iyatang gi-change, iyatang gi-usab. Amen? So, mga kaigsunan, sayang, balikon ako, sayang ang usa ka foundation nga dili nimo tukuran og dili nimo tiwason ang balay ba?
Amen. Doon ay naidaghang balay ron ako nakitaan. Dagang balay nagali na dito sa Aurora nakita. Kung sayang nga ani nga foundation no, sayang nga no. Gani pagtukod ani nga gym, pagtukod ani mga kaigsunan, pagtukod ani ang atong kwarta is only 800,000. Ningon siya, pastor, di ni paigo kay ang budget lang sa gym sa kuan lang ay 6 million. Inko sige lang. Bahala ug unsay maabot sa kwarta mo na siya. Ug ang naabtan sa kwarta mga kaigsunan, foundation ra gyud ug gamay utong haligi nga nagsiwil. Mao ra gyud ay resulta sa 800,000. Kung kamo na walang maapil ang verse dere, ang nasa akong mind nga mahimo ko nung katawanan ang usa ka tawo nga naa siya foundation, una siya nagtukod siya balay, pero wala niya hunaw-na unsay kantidad sa balay, hangtod nga ningon na lang siya nga dili na lang na tiwason ang balay. Mao pod sa atong Kristohanong kinabuhi mga kaigsunan, gisugdan na ta sa foundation nga mao si Jesus Christ. Nigiluwas na ta sa Dios. Ang atoa na lang nga pagpakita sa kaluwasan nga atong naangkon. Unsa man na nato pagpakita pinaagi sa atong maayong kinaya, good character. Tanawa gali verse number 11, ingon siya nga verse number 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Other foundation no man laid than this is laid, which is Jesus Christ. Ambot pasabot mga kaigsunan, wala na laing foundation nga makalabaw sa foundation nga gihimo ni Christ. Wala na laing makalabaw ana nga diin iyang gihatag iyang kinabuhi para ta makaangkon sa kaluwasan. Wala na lain ana. Mo na nga bisag unsa og debates Katoliko, magdebate na sila og ang mga SDA unsa diha nga kami maoy tinuod nga church, kami maoy kuan na mga kaigsunan. Dili na sila makalabaw sa kinabuhi ni Jesus Christ nga diin iyang gihatag aron ta makaangkon sa kaluwasan. Dili na makabawi, dili na makatupong. Nindot kayo ang atong foundation mga kaigsunan, Jesus Christ. Karon kinahanglan may foundation. Ikaduha mga kaigsunan nga punto, kung magtukod tagbalay, we must have right foundation. Then ikaduha mga kaigsunan, we must have the right materials. Natay insaktong materialis. Ug matud pa sa atong gibasa diri verse number 12, ingon siya, now if any man build this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble. So, mo na gitawag mga materialis. Okay, kung imong tanaw dire, kining gold, silver, o precious stones, mga dili ni masunog. Pero kining kahoy, kining mga dagami o kining kugon, dali ra ni sila masunog o masunog ni sila. So, mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga ang atong kinabuhi, doon natin saktong materialis. Pero niya, ako nakikita diri, naagihapon tay kagawasan sa pagpili. O sa may gusto ni mo nga materialis, panlitag patakuron ka, ubalay. Ang usa ka taong tapulan, kugon ra ko, dali ra, balay ra mangyapon na. Siya ko kay kining kanang mangita lang ko das daplindak ng inanihan, kanang ani ba, inanihan.
Mga dagami, nga nana. Mingan siya, ako kahoy lang ako, kahoy. Mas maning kahoy kay dalira. Pero kining gold, kinala mangita pagka gold. Kunya, mahal ang gold. Ang silver, mao gihapon, mahal gihapon. O labi na ka ng precious stones, dili lang ka stones, kundi precious. Meaning, pangitaono na, mga precious stones, mga diamond, sa bada, beryl, di na nakalimot ang mga precious stones. So kinahanglan imo ng kaloton pa na nimo, pangitao pa na nimo. Meaning, ang usa ka balay, gusto ta ligon, dili masunog, ug niya sunod, naay gitawag beauty. Muna gitawag strength and beauty. So ako nakita mga kaigsunan, dili sayon pagtukod og usa ka balay nga dunay ligon, gold, nindot, silver, then precious stones. Dili sayo na siya. So ang point ako man niya, sa atong Kristohanong kinabuhi, dili sayon ang pagtukod sa maayong kinaiya. Good character. Dili sayon. Dili sayon nga usbon ang atong batasan. Kay kita mga kaigsoon, naanad tag binugoy, naanad tag marumaro, naanad tag mga pagkakawatan, naay pagkatapulan, naanad na taana. Pero kung gusto ka gano'n na kay insaktong or mayong kinaya nga din mahimot ang Ginoo, kinahalan imong ginang usbon ang imong ngilad nga kinaya. So sa kang gitawag na ang mayong kinaya gitawag murag siya para sama sa gold, sama sa silver, ambot basabot. Sayangan ba ang tao? Sayangan. Ug mamatay ka ba? Sayangan. Uy, sayang ato niya, no? Pero ug mamatay ka nga, mayroon po itong namatay, eh. Di ba? Mayroon po ito, mayroon sang namatay. May racer po itong namatay, eh. Kung maghandom sila sa imong kinabuhi, unsa may achievement mo? Makaingon baka ang imong anak anugo na itong papa, eh. O di baka, ay, salamat namatay ra gyud papa. Ay, si mama namatay ra gyud. Mahirap po daw mga badlongon kayo tustanan. Mga kaigsunan, ang atong Kristohanong kinabuhi, importante kayo. Okay, doon ay insaktong materialis. Kung gusto ka, sa diya magtukod kag balay, number 1, ang buot ba sa butan eh, mag-imot na sa Book of Proverbs, Book of Proverbs chapter 3, verse number 13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Abi mo no, kung mag-iskutag pagkinabuhi ining kalibutan na anak kompleto na natay mga libro unsaon pagkinabuhi nga gitawag tag mga wise. Naanay Book of Proverbs, verse number 14, ingon siya, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof a fine gold. Abi mo kung ikaw sa katao nga bright o wise ba? Wise according to sa Bible. Abi mo talag sarang pangitaonon ka. Ang wisdom nga buti ba sabot nga gisgutan diri nga imong gi-consider ang gitawag mga butang ba nga langit nun. Ang imong investment ining kalibutana doon ay eternal value. Ang rason mga kaigsunan why we are giving, why nga no mag-tithes ta unsa diha, ang atong rason tungod kay ang atong giapas ani eternal value. Ang kalag sa tao mora gunay madala nato sa tao sa Ginoo. Ang refrigerator mga sakyanan sa diha mag-invest tag yuta, mabilin ra gina.
Mo na nga doon natin gitawag investment, kanang gitawag giving. Ang atong giving mga kaigsunan, ang usa sa rason, nga nung mohatag tithes and offering, tuod na sa kalag sa tao. That is investment. Eternal investment. Verse number 15, tanaw ra gud. She is more precious than all rubies. Okay. Anyway, ang buhay pasabot, kung may kag materials, right materials mga kaigsunan, ang buhay pasabot na, kinahanglan di ay ang usa ka Kristiyanong kinabuhi, kinahanglan gyud mugahin jud og time sa pag-study. Kung gusto kag insaktong kinaya mga kaigsoon, mo study jud sa Bible. Amen. Then ikaduha, dili lang kay sabto nimo ang Bible, studyan nimo ang Bible, kundi i-apply gyud nimo ang Bible. Sayon ra kayong itudlo ang Bible, sayon ra kaayo na siyang sabton, pero ang application mo ay lisod kaayo. Tanawa ra ko sa diyan, at tanawa ra ko sa Matthew chapter 7 verse number 24. Matthew chapter 7 verse number 24. Tanawa ko sa gingon ni Christ. Therefore, whosoever heareth the saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man built his house upon a rock. Ang buot basabot, ang usa kuno ka tawo nga naminaw sa Bible, naminaw sa pulong sa Ginoo, dayon do it them, meaning iyang gibuhat, mura siyang tao nga gitawag wise man. Nga din, iyang gitukod na ang iyang balay diha sa bato. Iyang gi-compare ni verse number 25. The rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon her as a house, and filled not. For it was founded upon a rock. Verse number 26. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, wala niya gi-apply ang Bible, nga iyang nadunggan, iyang nasabdan, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Sayon ra ba yung pagtukod og balay diha sa balas? Pag-ana nimo, wala. Istindog na ng haligi, pero wala insaktong foundation. Sa diyang moabot ko na mga klaing-laing pagsulay sa imong kinabuhi, mga bagyo sa pagsulay, verse number 27, and the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon the house, and it fell. And great was fall of it. There was a great and great was fall of it. Sayang ang imong kinabuhi nga wala nimo gi-apply ang imong nahibaluan sa Bible. Amen? Tanawa, verse number Aminaw, nagisigog tanaw ni ba yung nga lisod yun yung Bible, basta wa kay desire nga mo apply. Lisod yun. Labi na imong batasan, dili ka mo gustong mausab, lisod yung Bible eh. Tanawa, verse number 12. Ngarita balik ta sa 1 Corinthians, verse number 13. Verse 13, 3:13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Meaning nga naagi mga pagsulay nga maabot sa itong kinabuhi. Testing man guna. Paminaw mo mga Kristohanon,
naagi pagsulay sa itong kinabuhi. Ako di ko ganahang magbasa ng Book of Job. Sa tanang mga libro sa Bible, no? Kanang Book of Job, Book of Job. Job. Hob. Ang ngalan siya Hob kay hubag, daghang hubag ba? Di ko ganahan yung magwana, di ko ganahan anang mga pagsulay, mga unana. Pero maniniya, mao na ginay programa sa Ginoo sa atong kinabuhi. Moagi gyud ta kung nagkalaing pagsulay. Trials. O na gina. Kaya huwag mong tanawon sa Romans chapter 5. Tanawa, Romans chapter 5, verse number 1. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Doon na tayo kalinaw uban sa Diyos. So, dili na tayo kaaway sa Diyos. Verse number 2. On whom also we have access by faith into His grace. Tungod nga naluwas man ta or gitawag ta giluwas ta sa Ginoo, wherein we stand and rejoice in hope and hope of the glory of God. Nalipay ta tungod kay naluwas ta, nagrejoice ta tungod kay sigurado naman ang atong kaluwasan. Mga kaigsunan, pag-abot sa verse number 3, nili taganahan na And not only so, but we glory in tribulations also. Kini di naman taganahan na nga word glory in tribulations also. Pero maniniya, kinalang kabultag unsay purpose. Knowing that tribulation worketh patience. Pinaagi na ikono sa gitawag tribulation, mo resulta nagpasensya. Mga kaigsunan sa atong pagkinabuhi, aning kalibutan na kinahanglan gyutag pasensya. Kay ang mga buhaton din kalibutan na bisag asa ka nga area sa kinabuhi, kinahanglan gyud kag pasensya. Magluto kag kay pasensya. Mamaligya kag utan pasensya. Mag-eskwela ka, pasensya yun. Magtrabaho ka, ginagmay, pasensya yun ang gikinahanglan. Karon dili man ka makaangkon og pasensya kung wa ka moagig tribulation. Lisod. Tanawa, verse number 4. Ang resulta dahil sa patience, experience. Resulta ng experience. Ang dawaton gyud sa mga kompanya katong ginong experience na. Ngano na himo siyang experience, nasa experience, tungod kay doon na siya pasensya. Sa diya nga doon na ka siya experience, mo resulta nag hope. Ambot ba mag-build up nag confidence diha nimo. Nakagi na ko ani, okay na ko, kagi ko ani. Pero kanang mga Kristohanon nga wa mo agig pagsulay, ambot lang. Ambot lang. Paminaw mo, mga successful nga tao, niagi na nagkanalaing pagsulay. Wala na sila maingon ana tungod kay isira ang kinabi, no? Niagi gud sila. Sa diyang doon na sila pagsulay, resulta nag glory. Saag na ko. Pero man niya, wagi gutag pagsulay. Ang paagi sa Ginoo tag pag-build sa atong karakter, moagi gugag nagkalalaing pagsulay. One day, nagingnan ko ni Carl. Kami mong yung car, mga problema nga na siya, pasensya rin kita ni Pastor. Ko dili, kinalan nga, dili, ana mo kinaya na to, di ba? Ingon si Pastor Car, wa kita laing mahimo na, Pastor. Kumawa, hilob na lang ko, malingan na.
Then, after how many months, ako siya ginan, Ukar, nakakuan ako, sige na, kalimut ko sa term. Sabi, ato bang yun, nakapasar na ko, siya, nitubo na juga pastor. Ang buot pasabot mga kaigsunan, salamat nga gusto din sa Ginoong mutubo ta. Okay, balik tayo sa verse 14. Balik tayo first Corinthians. Corinthians ba? Shall be revealed with fire? Every man's work abide which is built thereupon shall receive a reward. Actually, gigamit po ni nga mga verses no sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. 2 Corinthians 5:10 during the judgment seat of Christ. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Amoy pasabot, doon ay gitawag judgment. So, kitang tanan ang atong mga binuhatan, ang atong mga kinaiya, mga kaigsunan, nga diin, nadala nato hangtod sa atong ikamatay, atong pagkamatay, atong mga binuhatan tanan, moagi na ngadto sa kalayo. Shall be tried with fire. Moni niya, ang mga nakapasar mo na makaangkon tag reward. Pero ang nakanindot lang, balik ta dito sa 1 Corinthians chapter 3. Verse number 15. Yun siya nga, if any man's work shall be made, shall be burned, he shall suffer loss. Actually, pwede ni application sa umaabot, pwede po ni sa kanang gitawag sa judgment seat of Christ, pwede po ni karon sa atong kinabuhi ng kalibutan na. Ambot pasabot ba? Ang atong kinabuhi, paminaw ha, kining kinabuhi nato kaisarata mo agi. Ako 66, dili na ko mobalik pangatos bisag 60, dili na ko kaagi, dili na ko mobalik kana. Usara na kaagi 60, sunod 67 ako. Dili na to nako mabalik pa. Pero bisag karon gani maghunahuna ko, sayang ang ako mga adlaw. Sayang ako motiwas og eskwela. Sayang wa nako buhata tong mga ingon ana. Sayang. Mo na gitawag suffer loss. Mingo kag sayang. How much more dito sa langit mga kaigsunan, moagi ta sa judgment seat of Christ. Maghilak ta mga kaigsunan tungod kay wa kay reward. Ang atong kinabuhi nga diin gitugutan ta sa Ginoo nga mabuhi aning kalibutan na wa tay reward. Why? Because wala ta motubo sa atong Kristohanong kinabuhi. Kaya ang pag-aangkon ng reward mga kaigsunan, nag-require na siya nga magtubo ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Pero wa man ka motubo. Hard-headed man ta, di man ta patudlo. So, ang buot pasabot mga kaigsunan, maabot ang tayo mga magmahay ka. Isa ka na yung mga senior citizen na rin, liwa, kakisama yung mga senior na rin. Liwa, ambot lang na yung mga senior. Kumabalik palang unta. Di naman na mabalik, oy. Di na mabalik. Pero man niya, mintras naapatay mahimo, himo na to. Verse number 15, nanawa.
If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Mga kaigsunan, dili gid mawala ang atong kaluwasan. Magtubo ka sa imong Kristohanong kinabuhi ug wa ka mo tubo, you shall suffer loss. Pero save lagi hapong ka. Pero wa lang ka magtubo. Sayang ang imong kinabuhi ani kalibutan na nga wa ka mo tubo. Kay wa man ka mo tubo, wa pug ka mapuslan, wa pug ka mapuslan. Wa ka mapusli sa imong kinabuhi. Verse number 16. Know ye not that ye are the temple of God? Tanawa. Know ye not that ye are the temple of God? Di ba kita temple man ta sa Ginoo? O gusto biya sa Ginoo nga ang iyang temple, number 1, lig-on ang iyang temple. Ang uban na niya, isgot man niya sa body, di ba? Sa body. Application na pwede niya sa body. Pero man niya, and I believe, ang usa sa application na niya, ang atong kinaiya, atong Christian life. Our life, Christian life, mga kaigsunan, mura na siya temple. Are you not the temple of God? And the Spirit of God dwelleth in you? Mo agree kita na? Yes. You know na, naamang gid ang Holy Spirit nako. So matawag tag temple. Kada isa nato gitawag tag temple sa Ginoo. Okay mo tanaw sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. Ningon ang Bible, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, and ye are not of ye have of God, and ye are not your own. Verse number 9, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Okay. Mga kaigsunan, ang atong body, ayaw mo gingon, body rabito ni, mga kaigsunan, na diha ang iyong atong kinaiya anang atong ang body. Diha ta nagpuyo sa atong body. Wa matalain sa kinan our body. Mintras na taning kalibutan na nata sa lawas, sa diyang madugta na ning lawas sa mga kaigsunan, wa natay sa kinan. Laktor nga pagkaistorya, mintras may paglawas, tarungon nato ang atong batasan. Malibot pasabot. Ito no? Sa bang ilan magiging batasan gud, ambot. O mo kita maanan gud. Pero sige lang, maning kamo ta. Verse number 17, tanawa. Balik ta sa verse number 17. Paminawa, tanawa ra ko niyo. Garabi ni ka, ako ning gibalik ko, balik ni nako basa. If any man defile the temple of God, we are the temple of God, ha? Him shall God destroy. Sa ako nagingon ka ganina, ang maka-defile di ay, ang ato arabong unsay magagawas itong baba, magagawas. Diba sa Mark chapter 7, verse number 21 hangtod sa 23, mo na defile it the ban. Paminaw mo. Ang buti pasabot, wala lang nimo gitagad ang imo ang Kristohanong kinabuhi, wala nimo gi-build up ang imo ang Kristohanong kinabuhi, wala nimo gitukod ba? Wa imo lang ipasagda na imong ngilan nga kinaiya, ngilan nga batasan o sa baliya, wa nimo gitagad. Kompleto ng tagmaterialis na Bible, na Holy Spirit na yon, pero wala lang nimo gitagad-tagad hantod karon wa gyapon ka mapusli sa Ginoo. You are gidefile na to ang temple of God, gidefile. Gihugawan na to. Apa mo? Kung dili ta maning kamot o usab sa atong kinabuhi, dili na to usbon at batasan to atong gidefile. Abi naman sa
him shall God destroy, for the temple of God is holy, which is the temple, which temple ye are. Karon, wa magyud ka mausab, maura magyud ka, mingon lang Ginoo, dinha na lang ka kutob dong. Wala gawa man mabless na imong kinabot, diha na lang ka kutob. Diha ra ka kutob. Amot lang, unsaon niya pagsabot ng bersikulo ha. For if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Many times naman ko naghatag ni mo guan niya, tagaan na ka ng chance manina, di man gihapon ka pa to. Ug daghan tag babasa nga mga verses, mga kaigsunan, nga grabe ang pasensya sa Ginoo, grabe ang pailob niya sa grabe gud. Pero maabot jud ang time nga moingon nga Ginoo, diha ra ka taman, diha na ka. Okay na ka diha. God will destroy. Wala ko maghukom niadtong mga tao, nga mga Kristohano nga sayong nangamatay, wala ko maghukom na. Di po ko maingon nga katong nangamatay to sila kay gidestroy to sa Ginoo, dili ko maingon na. Ang Ginoo ra gyud kay balo. Basta kay naay ni bersikulo ingon ani. Naaman tay kagawasan sa paghuna-huna ana, pero wala tay kagawasan nga din mo judge tanila. Nagyan ang Bible, judge not that ye may not judge. Sala. Then ikaduha, doon na tayo gitawag right materials. Then ang ikatulo mga kaigsunan, doon na tayo right plan. Doon na tayo insaktong plano. Doon na insaktong plano. Unsa yun? Kinahanglan ta nga, huwag mo tanawin sa verse number 18. Let no man deceive himself. If any man among you seem it to be wise, let wise in this world, let him become a fool that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, he taketh the wise in his own craftiness. Verse number 20 again. The Lord knoweth the thoughts of the wise, and they are vain. Ang buot pasabot mga kaigsunan, magsubay ta sa plano sa Ginoo. Unsay plano sa Ginoo aron ta mo grow sa atong Kristohanong kinabuhi? Maniniya. Or unsa may pamaagi sa Ginoo? Kung may katag plano, naay pamaagi. Unsaon na to butang haligi, unsaon naay pamaagi. So aron ta matukod, moasubay ta sa plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo, dili ta magsalig sa atong kaugalingon nga wisdom. Unsa may atong saligan mga kaigsunan? Ang atong saligan mo niya, atong saligan ang wisdom sa Ginoo. Karon asa man ta magkuha wisdom sa Ginoo? Way lain diha gyud sa prayer. Mo spend gyud tag time sa prayer. Ngano man, kay ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi, dagatang babasa, not by power, not by might, not by, kundi by the power of God, gahom gyud sa Dios. Ang pangutana, unsaon man nato na, diha ra gyud sa prayer, way lain. Unsaon pag-usab sa Ginoo ning atong mga batasan, unsaon nato pag-grow, mga kaigsunan, diha gyud sa prayer. Diha ka dukdukon ang imong ngilaan nga kinaya dukdukon ka diha sa prayer. The Lord knoweth the thoughts of the wise.
Pero man niya, kinahanglan tag humility. Gusto tayong mag-grow sa itong Kristohanon ginawa, we need to grow. We need to have humility. We need to humble ourselves. Then sunod, we need the power of the Holy Spirit. Sa ako nang gingon, balik gihapon ta sa Galatians chapters 5, verse number 22. Balik gihapon ta, the fruit of the Spirit is love. Kristohanon, pamina mo, the fruit of the Spirit is love. Joy. Once nga imong na na-feel nga murag na naka-hatred na grabe na yung mga kaigsunan, dahil dili na iyahas Ginoo, dili na trabaho sa Holy Spirit, trabaho na sa demonyo. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us there is no law. Mga kaigsunan, gusto sa Ginoo doon natay atong tukuron. Our Christian life is like building a house. Doon natay right foundation. We have the right materials and the right plan. Usubay gitas plano sa Ginoo, dili atong kaugalingon. Dinugtabo. Dinugtabo palihog. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Tabangi mi, giyahi mi, O Diyos. Nga din, ang among kinabuhi, dili mahimong kapandulan, kundi mahimong blessing. Tabangi mi, nga dili mababagan ang panalangin nga imong ihatag na mo, O Diyos. Tabangi mi, Lord, tungod kay kami mga tao, nga mga makasasala, imong giluwas. Imong gibutang sa ministry. Tabagi mi, Lord, nga mahimo ming blessing. Tabagi mi. Giyahi mi, O Diyos. Lord, i-bless ang mga mensahe. Butang ko to sa among kasing-kasing unahuna, Lord. Tabagi mi, nga ma-apply nila mo sa among kinabuhi. Amon ni gampo in Jesus' name. Praise the Lord, amen.